Sabi ni Chinoy, living in Toronto, mahal ang pamasahe. Ang binabanggit niya is yung pamasahe from Canada pauwi ng Pilipinas. Pero may solusyon tayo dyan. Makakauwi tayo ng libre or makakakuha tayo ng flight libre using travel points. I'll show you how. May mga kaibigan ako na inintroduce ko na yung concept of earning travel points at ang laging request nila is gumawa ko ng video showing kung paano mag-book ng libreng flight using credit card points. So, eto na siya. So, first things first, ang gagamitin natin is Air Canada since nasa Canada tayo. So, kung wala pa kayong Aeroplan number or Air Canada na account, gumawa kayo or mag-download kayo ng app. Ang ipapakita ko is yung Air Canada app. So, ito siya. Pag inopen nyo yung Air Canada app, may options dyan sa baba, home book, flight details, trips, tsaka Aeroplan. So, ipipindot nyo yung book, yung naka-red. Tapos, lalagay natin yung details. So, for this example, naglagay ako ng Vancouver to Manila. Pwede rin naman Toronto kung taga-Toronto kayo. But for this example, let's use Vancouver. Taga-Edmonton kasi ako, so doon usually ang stop ko. Anyway, so marami sa atin gustong magpasko sa Pilipinas. So ang pinili ko ay December 3 to December 26. Gitna ng week para mas mura yung flight. And for this example, para sa isang tao. Para mas madali natin makompute. And dito, nakalagay use my Aeroplan points. Lagay nyo lang ng checkmark 10. Dito na kayo. Search flights. So pagkatapos niyan, meron na tayong options ng economy at kung anong pwede nating piliing flights. So, yung unang option ang pinakamaganda for me kasi 2 hours, 20 minutes lang yung layover mo doon sa Incheon Airport. At 44,000 points lang yung kailangan and $102. So, pipiliin natin yan. And then, kailangan nating bumalik, syempre. So, dito, after ng Pasko, syempre, pagod ka pa, puyat ka pa, pero kailangan mo nang bumalik. So, pwede nating piliin yung 11 hours na stopover sa Singapore. Ako, I don't mind staying in Singapore kung ako baka piliin ko pa yung 16 hours. Kasi pwede kang lumabas, pwede kang mag Marina Sands Bay o kaya Universal Studios. So, as you can see here, 63,000 points and $23 ang kailangan. So, after natin mapili yung mga flight natin, andito na siya. So, December 3 papunta, December 6 pabalik. And as you can see, this is for one adult. And now, I'll show you the points na kailangan nyo. Meron akong points sa account na to but let's ignore that para mas malinaw yung computation. I-assume natin na nag-start pa lang kayo at 0 yung points ninyo. So, ito siya. Meron akong halos 8,000 points but let's ignore that. So, ang titingnan nyo is yung nasa left or right ninyo pag nanonood kayo. Di ko sure. So, kung gusto nyo makauwi ng libre, kailangan nyo ng 120,000 points. Pero kung wala kayong 120,000 points, sabihin na natin meron lang kayong 108 points, magbabayad kaya ng $123 para dun sa balikan na flight na yon. So ito yung mga options but I usually go for either the 86,000 or the 108. Pero depende kung gaano kadami yung points ninyo. So kung pipiliin nyo yung 120,000 points, then ipoproceed nyo lang to sa next window, ilalagay nyo yung details nyo and then mabubook na siya ng flight nang wala kayong binabayaran. You will get your confirmation doon sa flight and everything. And of course, you will be using your points. So, mawawala yung points ninyo sa account nyo kasi ginamit nyo na siya for the flight. Ang next question is, paano ba maka-earn ng points para sa flight? So, ako personally, ang main credit card namin as a family is the American Express Cobalt. The reason behind is, ang multiplier nito is times 5 sa eat out at saka sa grocery. And for us, that's one of our biggest expenses. So if you sign up, you will pay $13 per month na fee, but you get 15,000 points. Kasi sa isang taon, dinivide nila yon sa 1,250 per month pag nag-spend kayo ng 750 sa credit card na to. So kung naalala nyo, kailangan natin ng 120,000 points para makauwi ng libre. So, pag nag-sign up kayo nito, meron na kayong 15,000 points in a year just by using $750 per month. Ang maximum na pwede mong ma-earn at times 5 multiplier sa credit card na to is $2,500. Ibig sabihin kung naka 2,500 ka sa groceries, eating out, ita-times 5 mo yon, magkakaroon ka ng 12,500 points per month. So, sabihin na natin hindi mo naman nagagamit masyado yung card, pero nakaka-earn ka ng at least 10,000 per month. So, ibig sabihin, kailangan mo ng isang taon para ma-earn yung 120,000 points para makauwi ng libre. So, if you're looking for a low-cost na credit card, ito yung masasuggest ko para habang kumakain ka sa labas or nag-grocery ka or nagbabayad ka ng bills, yung
dollar amount na binabayaran mo or nagagamit mo, nag-earn ng points. So, paano natin gagamitin yung American Express points pang-book ng Air Canada flight? Ang membership rewards, yun ang tawag sa points ng American Express, ay pwedeng i-transfer 1:1 sa Aeroplan. Aeroplan ang point system ng Air Canada, so pwede tayong mag-book ng kahit anong Air Canada flights using Aeroplan points. And yun yung ginamit nating app kanina. So, if you want to apply for an American Express Cobalt, dito sa profile ko meron akong referral link. So, ito siya yung second. And kung may questions kayo kung paano mag-start at paano mag-earn ng points, basta ginagamit mo lang yung credit card, every time na gagamitin mo siya, may points ka. And then, to get this kind of flight, nang wala kang binabayaran, you need 120,000 points per adult. Pag nakikita nyo din dito, ang flight is operated by Asiana. Yung papuntang Pilipinas, tas yung pabalik ay Singapore Airlines. Since itong mga to is nasa iisang alliance sila, ibig sabihin parang mag-friends sila, kahit hindi Air Canada yung eroplano, meron pa rin silang ino-offer na flights na ang carrier ay iba-ibang airline. Kaya maganda mag-earn ng Aeroplan points or American Express points kasi magagamit natin siya sa Air Canada. And since taga-Canada tayo, Air Canada ang usually pinakamadaming flights na ino-offer. So kung gusto nyong umuwi ng libre, ng hindi nagbabayad ng flights, pwede kayong mag-start mag-earn ng travel points using the credit cards. Marami pang ibang credit cards but personally, ang pinakamabilis mag-earn is yung American Express Cobalt. Kasi kung ano man yung matitipid nyo sa flight, pang pocket money din yun. Pang happy-happy na yun sa Pilipinas. So kahit mahal ang pamasahe sa Pilipinas, may ano tayo dyan, may solusyon tayo dyan.